Magandang gabi sa iyo, Kuya Noki, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Jojo. Nangyari ang kwentong ito noong 2024. Bagong lipat lang kami ng asawa kong si Elena sa tahimik na subdivision sa Mabalacat, Pampanga. Alam niyo naman, ang mga subdivision sa Mabalacat, maraming bahagi doon ay mga kabukiran o kaya naman ay malapit sa mga masusukal na lugar. Ang nakuha naming unit ay nasa dulo, malapit sa perimeter fence kung saan ang kabila ay masukal na tahalahiban at naglalakihang puno ng akasya. Noong una, maayos naman ang lahat. Presko ang hangin at malayo sa ingay ng syudad. Pero makalipas ang isang linggo, napansin namin ang kakaibang amoy tuwing sasapit ang 11:00 ng gabi. Amoy malansang dugo na hinaluan ng nabubulok na karne. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa garahe, narinig ko ang kaluskos sa itaas ng bubong ng kapitbahay namin. Isang matandang babae na nakatira mag-isa sa dulo ng Block 4. Tawagin natin siyang Lola Ising. Bihira lang siyang lumabas at kung lumabas man siya, laging nakayuko at balot ng itim na shawl. Tila tunog ng kinakamot na yero. Pero ang pinagtataka ko, ang tunog ay hindi galing sa pusa. Masyado itong mabigat. Parang may taong gumagapang sa itaas. Hindi ko na lang to pinansin dahil nga inuuna kong ayusin ang aming garahe. Ang dami nitong kalat pero patuloy pa rin ang ingay na naririnig ko sa bubong ng kapitbahay. Natuloy naman ng normal ang aking gabi. Kumain, nagbanding kasama ang aking asawa at natulog. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa huni ng ibon. Pero hindi ito ordinaryong huni. Tik, tik, tik. Mabilis at malakas. Sabi ng mga matatanda, kapag malakas ang huni, malayo pa ang aswang. Pero kapag mahina na at parang bulong na lang, ibig sabihin, nasa tabi mo na siya. Nilingon ko ang bintana namin sa kwarto. Ang kurtina ay bahagyang nakaawang. Doon ko nakita ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang mahaba, manipis at kulay ube na dila ang dahan-dahang pumapasok sa awang ng mga bintana. Gumagapang papunta sa direksyon ng asawa kong si Elena na noon ay buntis ng 3 buwan. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ako makagalaw sa takot. Pero nang makita kong papunta ang dila sa tiyan ng asawa ko, kinuha ko ang itak na itinago ko sa ilalim ng kama at buong lakas na iniwasiwas ito sa bintana. Tinamaan ko ang dila at isang matinis at nakakangilong tili ang bumasag sa katahimikan ng subdivision. Hindi iyon tili ng tao. Parang tili ng baboy ramo na hinaluan ng boses ng matandang babae.
Narinig ko ang mabilis na paglipad at ang pagpagaspas ng malalapad na pakpak patungo sa direksyon ng bahay ni Lola Ising. Kinaumagahan, sinubukan naming silipin ang bahay sa dulo. Nakita namin si Lola Ising na nagwawalis sa tapat, pero hindi ito tumitingin sa amin kahit na tinatawag ko ito. Nang kami ay makalayo ng aking asawa, nagawa kong lumingon kay Lola Ising. At dito ko nakita na may dugo siya sa labi at tila nanlilisik ang kanyang mga mapupulang mata. Magandang gabi, Sir Noki. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rico. Rider ako ng isang sikat na food delivery app. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nakaraang buwan lang, bandang 12:00 na ng hating gabi. Pamilyar ako sa Mabalacat dahil taga dito lang din ako. Pero may isang subdivision dito na bago pa lang at kakaunti pa lang ang nakatira. Matataas pa ang mga damo sa paligid at kulang ang mga street light. Noong gabing yon, may pumasok na order. Isang bucket ng fried chicken at 2 malalaking coke. Ang address, Block 9, Lot 13. Pagpasok ko pa lang sa gate ng subdivision, nanibago na ako. Sobrang dilim. Ang tanging liwanag lang ay ang headlamp ng motor ko. Habang binabaybay ko ang mahabang kalsada, napansin kong parang may sumasabay sa akin sa gilid ng daan, sa loob ng matataas na talahiban. Yung tila ba may kaluskos na mabilis at mabigat. Hindi ko na lang to pinansin. Inisip ko na lang na baka aso o pusa lang. Pero noong huminto ako para tignan ang GPS ko, tumigil din ang kaluskos. Doon naamoy ko ang isang bagay na parang nabubulok na daga na hinaluan ng amoy ng lupa. Hindi ko na lang to binigyan ng atensyon dahil nga baka naman may aksidenteng nasagasaan at itinapon na lang sa may gilid. Nagpatuloy ako sa pag-deliver ng pagkain at nakarating na ako sa tapat ng Lot 13. Isang lumang bahay na gawa sa bato pero parang hindi tapos ang pagkakagawa. Wala itong ilaw sa loob. Nagminor na lang ako at bumusina. "Tao po, delivery po," sigaw ko. Walang sumasagot. Pero sa peripheral vision ko, may napansin akong gumagalaw sa ilalim ng isang malaking puno ng santol sa gilid ng bahay. Isang anino ng malaking tao, pero ang postura niya ay parang hayop. Nakasquat siya, parang handang lumundag. Tinignan ko itong mabuti. Handa ko na sanang lapitan pero biglang bumukas ang pinto ng bahay. Isang lalaking matangkad, maputla at parang tuyot ang balat ang lumabas. Wala siyang suot na t-shirt, tanging pantalon lang na punit-punit. At ang nakakapagtaka, ang mga paa niya ay puno ng putik. Para siyang palaboy, hindi naman sa paghuhusga. Alam mo yung tipong puro putik yung paa. Ganon. "Iwan mo na lang dyan," sabi niya. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Garalgal at paos. Inilapag ko ang order at tinanggap ang kanyang bayad. Habang kinukuha ko ang sukli sa wallet ko, aksidenteng nalaglag ang barya ko sa semento. Yumuko ako para pulutin ito
at doon ko nakita ang hindi ko dapat nakita. Ang mga paa ng lalaki habang nakatitig ako, dahan-dahang humahaba ang kanyang mga kuko. Ang balat niya ay nagiging kulay abo at parang nagkakaroon ng mga kaliskis na may balahibo. Ito ang gabunan, ang aswang na hinaluan ng elemento ng lupa. Sinasabing ang mga ito ay hindi natatakot sa asin, kundi sa bakal at pilak lang. Nang iabot ko ang pagkain, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig pa sa yelo ang balat niya. Tumingala siya sa akin at doon ko nakita ang kanyang mga mata. Walang itim, purong puti lang na kumikinang sa dilim. "Salamat, Rico. Gutom na kami." Bulong niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko naman binigay ang totoong pangalan ko sa app profile ko. Pagkaabot ko ng pagkain, hindi na ako nagdalawang isip. Bumalik na ako sa may motor at pinarurot ko ito. Pero sa side mirror ko nakita ko ang lalaki. Hindi na siya nakatayo. Nakadapa na siya at tumatakbo ng mabilis gamit ang kanyang mga kamay at paa. Parang isang mabilis na cheetah pero ang anyo ay tao. Naririnig ko ang yabag niya sa semento. Sobrang bilis. Halos maabutan niya ang motor ko. At sa sobrang takot ko, kinuha ko ang susi ng bahay namin na may nakasabit na maliit na krus na bakal at ibinato sa likod ko habang sumisigaw ng panalangin. Doon, narinig ko ang isang malakas na ungol at ang tunog ng pagkakadapa sa lupa. Hindi ko na ito nilingon. Dumiretso ako sa guardhouse at doon lang ako nakahinga ng maluwag. Kinuwento ko sa guard ang nangyari. Namutla ang guard at tinanong ako. "Anong lot number, sir?" Sabi ko, "Lot 13 po." Napailing ang guard. "Sir, wala pong nakatira sa lot 13. Iyan po ang dating tambakan ng mga bangkay noong panahon ng giyera, bago ginawang subdivision. At yung may-ari ng lupang yan matagal nang pumanaw. Pero sabi ng mga construction worker, may nakikita silang matangkad na taong lupa na madalas humuhukay sa gabi." Simula noon, hindi na ako tumatanggap ng biyahe sa subdivision na yon. Dahil alam ko ang gutom ng isang gabunan ay hindi kayang ubusugin ng isang fried chicken lang. Maraming salamat po, Sir Noki. Pinoy Scary Stories.